Alright, magandang tanghali sa inyo bayan. Muli na naman po nagbabalik ang ating talakayan para sa mga spiritual blessings ng mga tatay ngayong biyernes po na ito. Alright, magandang tanghali po sa inyo. North, South, East, and West corner. And to our viewers nationwide and worldwide, a blessed noon time to all of you. Usapang lalaki na naman po tayo. Kaya sa mga tatay dyan, keep tuning in. Shout out sa lahat ng mga nakasubaybay na. And I believe that this will once again be a blessing to all of us. Punuin natin ang comment section ng mga tatay, mga kapatid. Yes, shout out sa mga nakapagbigay na ng kanilang mga pictures. Shout out sa aming area family, Sir Jorald and Sir Jacob. And of course, sa mga sumusubaybay pa dyan, magandang tanghali sa iyo. Do not forget to send your pictures, brethren, sa mga fathers. Send you sa GC and be a blessing. And of course, shout out tayo sa mga kasama na television pastors, sa Master Rick Belmonte. Magandang tanghali po sa inyo. And so far, sa pala nakikita ko dito, sa mga tatay na nandiyan dyan. Sir Marjon, send ka ng picture. Sir Marjon Era, magandang tanghali sa iyo. Send ka ng picture sa ating Father's GC. And of course, shout out to my wife. And kay Mabiang, hello sa inyo dyan, babe. And to my two boys, Daniel and Isaac. Sir Rudy, magandang tanghali sa iyo, kaibigan. Magandang tanghali din. Yan, nakapatay yata yun. Naka-on ba yung mic mo? Bukas na yun. Yan, ulitin mo, bate. Muli, magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali, Sir Jao. Wow, wala yung ating mic. Talagang dinadali. Mike, hello. Yun. Yeah. Gumagana na. Sa wiring yan, sa connection. So magandang tanghali po sa ating lahat, sa lahat ng mga viewers natin, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ibang mga mission churches natin, at sa iba't ibang dako ng area ng ating simbahan. Magandang tanghali po. Siyempre sa area ng Makati Central Family, magandang tanghali po, especially sa mga tatay dyan, kay Brother Cesar Deos, kay Brother Tata, at gayon din kay Brother Joji, na hinaantay ko hanggang ngayon ay wala pa si Brother Joji sa ating FB Live. At magandang tanghali siyempre sa aking pamilya, sa aking asawa, Arog, magandang tanghali sa iyo. Patuloy ka magpagaling sa karamdaman mo. At gayon din sa aking mga anak, Aaron, Aloha, Emilio, at siyempre yung isa na nasa malayo, Roda, magandang tanghali din. Amen. And of course, ay shout out din, no? Sa Rudy, pakibati naman. May mga iba tayong mga fathers na nandiyan dyan. Baka pwede natin sa comment section. Nabasa ko, nandito na si Brother Chris Niesa, si Brother Cesar Dejos. Yan. Sir Marlon Diso, magandang tanghali. Yan, nandyan. Si Brother Ramon Escalada. Yes. Andyan na, at, yes, Sir Ramon. Send picture, Sir Ramon. Ito, ewan ko. Ito si Gilbert Padilla. Tatay na rin ba yan? Ha? Hindi ako sure. Hindi rin ako sure eh. Pero si nagpaparamdam si Sir Rapi Giray. Oo. Yan. Sigurado tatay na yan si Sir Rapi Giray. At si Brother Chito Jacobe Jr. Yun, kita nyo naman ha. Nanonood na yan. At si Jacob Veronimo. At syempre yung kumpare ko, si Paring Dennis Quaresma. Nakatutok na yan eh. At ito si Marjon Era. Yan Yeah. Sir Ryan, shout out Sir Ryan Castillo. Hello sa iyo Sir Ryan, magandang tanghali. Richard Bergancia. Yan, Sir Richard, huwag ka mo kalimutan ang picture mo ha. Mag-send doon sa GC ng mga fathers. Yan. Siyempre yung iba, mga nanay na nandito. Yeah. Okay. Huwag tayo mamatay. Hindi naman tayo nakikipag-competition pero ginagamit ko lang to as an encouragement, no? Sa mga tatay. Manood tayo, magsubaybay tayo. Punuin natin yung comment section, magsama-sama tayo dito. Nakita ko si kanina, nakita ko dito si nawala kanina. Sino yan? Nag-comment kanina, nakita ko si Sir Arman Benavides. Shout out sa iyo, Sir Arman. Yan, amen. And Sir Jeffrey Onsat, good afternoon. Ayan, Jeffrey, yan. Dumadami na. Ito, Joriel Arevalo. Kita mo yan? Sino yan, Joriel Arevalo na yan? Anak yan ng gwapo. Shout out now sa Hairmate Salon. Ayos Yes. Baka may nakalimutan pa. Wala na. Sir Dante Moralia. Shout out sa inyo dyan. Alright. Sir Dante Moralia, shout out sa inyo dyan. And yan. Alright. And again, yun, ang ating mahiwa kasi. Nakita ko, nagkakapi ka dyan eh.
Dapat pagka-usapan lalaki ng mga Oh, fathers. dapat may kape yan. dapat may kape. Hindi pwedeng mawala ng kape. Iba yung tama ng kape. Yan. Pampagising Anyways, talaga again, ay Sir Rudy, napakaganda ng ating mga pinag-uusapan dito sa buhay natin bilang isang mga tatay, no? Sa Yes. bilang tatay, napakahalaga. Napakahalaga talaga na tayo ay nag-uusap-usap para sa ikalalago. Sir Rudy, magkaroon tayo ng konti lang na recap sa napag-usapan natin last Friday. Yes. Alam mo sir, gustong-gusto ko yung tinalakay natin patungkol dito sa tinatawag natin na value of life. Yun yung Yes. pinaka-the best doon na muli nating sariwain kung ano talaga ang value ng buhay natin. At kung value rin lang naman ang pag-uusapan, syempre, wala nang hihigit pa sa pagbibigay ng value o mag-iingat ng buhay natin, kundi ang Panginoon, ang ganyang bagay. At dahil syempre, yung ating buhay ay galing sa Panginoon, nag-provide din ang Panginoon ng pamilya para sa atin, na which is talagang masasabi ko, mismo ang Diyos ay may programa para sa pamilya natin. Kasi valuable to Valuable ang buhay natin. Kaya valuable din ang pamilya natin. Yes, that's At, right. Sa mata ng Diyos at kanino man, lalong-lalo na maging sa atin man, ay talagang hindi tayo papayag na yung ating pamilya ay mapahamak at mawalan ng kabuluhan. So talagang dito masasabi ko na napakahalaga ng rules ng isang tatay sa pagbibigay ng magandang plano para sa kanyang pamilya, para mas higit pang tumaas yung antas ng buhay ng kanyang pamilya, mas higit pang maging valuable, mga kapatid. Yan ang ibig ko sabihin. Kaya kung aayusin lang talaga ng tatay yung kanyang paglilid sa kanyang pamilya, I do believe na talagang magiging kalugod-lugod ang kanyang pamilya sa harapan ng Panginoon. As we have said, sabi nga, ang lagi naman na laging diskusyon ay yung pagbibigay ng yung pagtutok ng isang tatay sa mga material na bagay kaysa sa eternal na bagay, which is yun dapat ang pinagtutuunan, which is yun yung ating kinokombat dito, pinalalakas natin yung mga tatay na mas tuunan nila ng pansin ang espiritual na buhay ng kanilang pamilya, sapagkat ito talaga ang magbibigay ng maganda at masasabi natin mas magiging valuable ang pamilya natin kung mga espiritual na bagay ang ipipid natin sa kanila. Kasi ito yung bagay na nakakalimutan ng lahat at mismo ang mga tatay kadalasan secondary na lang ang bagay na ito para sa kanila. Kaya nga bibihira sa mga tatay yung nagiging matagumpay. Kasi mas inuuna ng tatay yung mga makamundong bagay o mga material na bagay. Pero makikita ninyo yung tatay na matagumpay, makikita ninyo yung pamilyang yan. Hindi hiwalay. Hindi hiwalay talaga kasi Tsaka hindi hiwalay siya sa spiritual na bagay. Lagi siyang nandoon lagi. Yun yung pangunahin ng isang tatay. At sabi nga, iba ang Diyos kasi programa ng Diyos yan Ang Diyos ang nagbigay ng pamilya, ang Diyos din ang nagbigay ng programa para sa pamilyang yan. At alam ng Diyos, hindi magkakamali ang Diyos kung paano niya aayusin o pagagandahin pa ang buhay ng pamilya. Kung susunod lang talaga ang leader ng tatay. Kaya napakahalaga na intindihin natin na hindi po material na bagay ang kailangan, hindi po, kundi espiritual na bagay ang higit na kailangan ng ating pamilya upang mapangalagaan natin sila. Tulad nga ng lagi nating nababanggit dito ang ugat ng problema ay hindi material. Okay? Wala pang nag-away-away dahil sa material na bagay, pero kadalasan ang ugat ng pag-aaway-away bunga ng kakulangan ng espiritual na pangangailangan. Hindi na nakakaunawa, hindi na alam kung ano ang gagawin ng ang papel ng anak, ang papel ng nanay. Bakit? Kasi puro nakatuon sa physical na bagay. Pero kung chichikin natin, sir, talagang
tutukan lang na mabuti, spiritual talaga ang pinaka-ugat ng lahat. Kung Totoo bakit, pag nagkulang na dyan, wala na. Yeah, totoo. Alam mo sa Rudy, sinabi mo kanina, may singit ko lang doon. Alam mo, totoo yun eh. Kasi ang nagiging ugat ng away sa mga bagay na pang-physical ay dahil sa kakulangan sa pang-eternal. Yun, sir. Because you will cherish everything that you have in the physical life if you know the value of eternal life. Yes, sir. Kasi Amen. bakit? Like for example, sabi ko, both of it kasi, sabi nga natin dun sa verse natin, what can a man give in exchange? What shall I render unto the Lord for all his Yan. benefits towards me? That's What right. shall a man give in exchange for his soul? Di ba? Yeah. Yung What mga- profit a man Oh, yeah. who became Okay. the whole world? and lose his own soul. So makikita natin dyan parehas Sir Rudy na lahat talaga pinapakita ng Diyos, the value is in the spiritual life. Yes, sir. You see, kaya nga ang trabaho natin bilang mga tatay, we are also, gusto ko yung sinabi mo kanina, binigyan din tayo ng pamilya. Binilang tayo sa pamilya ng Diyos. Paano tayo nabilang sa pamilya ng Diyos? Spiritual. Yes, sir. Binigyan ng Diyos ang value ang spiritual nating buhay. Yeah. Kaya nga napabilang tayo sa kanyang pamilya. Amen. So kung yun ang ipapattern natin, Sir Rudy, bilang mga tatay, no, binigyan niya na tayo, sabi mo kanina, binigyan niya rin tayo ng pamilya para may exercise na rin natin. May exercise din natin ang pagbibigay value sa spiritual na buhay ng ating pamilya. That's right. You see that? Kasi dumarating sa punto, sabi ko nga, nasa sidetrack tayo ng Diablo. Pagdating sa pinagpala, hiningi natin sa Diyos yan eh. Tignan nyo ha, Yeah. mga kapatid, ito para sa mga fathers, let us encourage you dito. Kami dalawa ni Sir Rudy ngayon. By the way, shout out kay Sir Noel Gumabay, no? Yes. At naway pagalingin siya agad ng Panginoon sa kanyang, kumbaga ano siya, tinira siya ng locos. Oo, tinira Hindi, siya. pinutakte siya. Pinutakte siya ng putakte. Oo. Yeah. Kaya ibig ko sabihin, alam niyo, para sa mga tatay, minsan ganito yan eh. Dahil sa pinarioritize natin, napunta tayo. Ito pala, dahil napunta tayo, dahil binigyan ng Diyos ng value yung buhay natin, napunta tayo sa pamilya ng Diyos. Amen. Ngayon may sarili na tayong pamilya, nadala na rin natin sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon by the grace of God. If your family is already saved, part of God's family. So makikita nyo, alam na rin nila na may value yung spiritual na buhay. Oh, yeah. So Amen. dahil napabilang tayo sa pamilya ng Diyos na may value, ano ngayon ang nangyayari sa Rudy? Ang nangyayari ngayon is that nagsimula yung pagpapala. That's right. Amen. You see, so makita nyo mga kapatid, nagsimula ngayon yung pagpapala sa pamilya natin because of the eternal value. Amen. You see that? So ibig ko sabihin, dahil sa eternal value na yan, diyan nag-flow yung blessing. Dahil sa pagpapahalaga ng Diyos sa eternal life natin, nag-flow yung blessings na ngayon, ang trabaho nating mga tatay ay ipagpatuloy yung flow of eternal blessings That's by right. Amen. valuing the spiritual life. Yung. Amen. You see that, fathers? Kaya nga yan yung trabaho natin. So Yes. makikita ninyo, fathers, so, isa yan sa mga trabaho natin para patuloy na makilala ng ating pamilya ang Diyos. Yeah. You see that? Now, kaya kung sinasabi yan, it's because dumarating kasi sa punto na we are being sidetracked. Nag-flow yung blessings Amen. because we enjoy the eternal value Yeah. by living spiritually. Yes. Pero nung na-enjoy na natin ngayon yung blessings, ano sunod na nangyari ngayon? Ang sunod na nangyari is what? Dahil dun sa flow of blessings, natuwa na tayo, nakasanayan na natin, na para bang automatic na lang. So ngayon ang nangyayari, doon na tayo na-misdirect tayo. Nagiging doon kampante mag-focus. na eh. Yes, nakapante tayo sa Rudy, Oo. that's the word. Doon na Yeah. tayo ngayon napunta. You see, doon na tayo ngayon na-focus. Doon na tayo ngayon na-focus. The next thing na ngayon ang nangyayari ngayon. Doon na tayo ngayon na-focus. Ngayon na iwan na natin yung pinaka naging source Yun. ng pagdaloy ng magpapala sa ating pamilya. Yan. Bakit? Na-misdirect tayo doon sa hindi naman dapat nandoon ang full attention mo. Yes. You see, dapat lagi pa rin ang value natin na si spiritual life. Kaya kung nga sinasabi yan mga kapatid, it's because we have to watch ourselves, no? We have to watch ourselves because dito na pag-uusapan pa rin natin dito yung pagpa-priority natin sa spiritual na buhay ng ating pamilya. That's right. Amen. Lalo na sa pagsasama natin mag-asawa. You see, napaka-importante yan. Lalo na sa pag-influence natin sa ating mga anak. Yeah. Amen. Napaka-importante po yan. You see, kaya ko sinasabi sa inyo yan mga kapatid. Kaya ko sinasabi yan sa inyo mga kapatid. It's because of the reason na mapag-aralan natin yung present condition natin. Yan. The reality of our present condition na makikita mo na ang value
aayaan ko si pastor magkwento niyan. Pero may pangyayari kay pastor na talagang sabi niya kagabi, 2:00, something like that. Aha. Nag-uusap kami. You see, nag-uusap kami na may nangyayari sa kanya na naranasan niya ulit ang permissive will ng Diyos at nakikita mo talaga dun sa storya niya na pinapahalagahan ng Diyos. Yung ginamit ng Diyos, yung akala nating valuable sa atin para maabot yung mas valuable sa Kanya. Wow, amen. Ihayaan ko Galing, si pastor magkwento niyan. Ang tabayanan nyo sa darating na linggo. Aha. You see? No, sa Sabado, kasama na natin ang gabi yan. Maaaring may Amen. kwento na sa mga Wow. ushers. Kaya sa mga ushers Masarap and na kapihan security, yan. may iba pang kapihan yan ng linggo ng gabi. Pero syempre, as ushers and security, alam naman natin sumasama yan sa ating meeting. Alright? Yes. So, again, kaya ko sinasabi ito mga kapatid, para makita po ninyo na ang value na doon, huwag nating ikakat yung flow of blessings that can be the source, that is the source, na makita pa lalo ng pamilya natin ang kamay ng Diyos Yun. sa buhay natin. Amen. Kasi minsan nakakat natin yan dahil nami-misdirect tayo, nami-mislead tayo, na yung focus natin ando doon na sa mga material na bagay. Yan, Na sana, yan, bonus lang ng Diyos yun. Yun. Bonus lang sa ating pagpapahalaga sa spiritual life because God knows, the Father knoweth that we have need of these things. Ano yun? Yung mga kailangan nating primary needs, alam ng Diyos Ama yun eh. That's Kailangan natin yun. He provided it from the very beginning sa Amen. creation. Amen. He provided it for Adam and Eve. You see? He provided it for them. Ngayon pa, hindi magbabago. God is an immutable God. He's not unchanging God. Yes, amen. You see that? So makikita ninyo mga kapatid. So, ang pagpapahalaga nandun sa Rudy. That's right, Kaya kapag amen. alam ng Diyos ipoprovide niya yung pangangailangan natin, He will make a way to provide what is needed. Okay? Yes. What is our basic needs. And because He can provide that, all we need is to continually trust Him on providing it. And of course, Yan. ang susunod na pangyayari dyan is what? Para may priority natin yung spiritual. Yes. You see, and from prioritizing what is spiritual, He will keeps on blessing us, and the things na alam ng Diyos na ikasisaya natin na magmamanifest ang kanyang kamay sa buhay ng pamilya natin, He will continually provide it and make it flow to us. Kaya nga mga kapatid, fathers, again, sa lahat ng mga fathers, as leaders of the family, yan yung dapat wag nating putulin. Kasi pag dumating na sa anak natin, na naputol natin yan, they will Yan. parang iyong mga kabataan yan doon sa Israelites. In their time in the wilderness sa Rudy, bago sila pumasok sa Promised Land. Yeah. Kaya may book of Deuteronomy, rereading of the law, inulit yung book o yung mga law. Bakit? Yeah. Bata pa kasi sila nung nakita nila yung mighty works ng Panginoon during their wandering in the wilderness. Kaya pinaulit yan ng Panginoon kasi nagkandamatay na yung mga matatanda, sila yung mga nagrebelde. Yan. You see that? So ngayon, ito mga bata ngayon yung makakapasok ng Promised Land, pero pinaalala muna sa kanila yun. Amen. Bakit? Na ito yung kamay ng Diyos, ito yung mighty works of God na dapat yung malaman. You see, para patuloy nilang kilalanin ang Diyos. Amen. You see Amen. that? Kaya ko sinasabi yan, Sir Rudy, kasi ganoon din, ilagay natin sa pamilya natin. Ganyan mga fathers ang mangyayari sa mga pamilya natin kapag pinutol natin yung daluyan ng pagpapala or daluyan ng manifestation ng Diyos, ng kamay ng Diyos, or ang kilos ng Diyos sa buhay po natin. Paano tayo dumadating sa point na napuputol natin yung ganong bagay? Pagka hindi natin nabantayan ang sarili natin that we give more value in Yun. this physical Amen. life rather than spiritual life, na kung saan nandoon ang pinaka-eternal value. Yan. Mamay gusto kayo. Alam mo, sir, doon sa nakita ko sa mga ikinikwento mo, napakaganda niyan eh. Yung pagpasok ng Israelite sa Canaan, bago pa man mangyari yan, sinabi mo na yung rereading of the law. So, ipinapaalala sa mga kabataan na nasa gulang na ngayon, na sabi nga, dahil bata pa sila that time, pinaalala sa kanila yung bagay na ganito ang ginawa ng Diyos sa kanila. Okay? So, wala po yung pagkakaiba sa atin, mga kapatid, na tayo ngayon ay pinaalalahanan din ng Panginoon, mga kapatid. Na, tingnan natin,
Ako naalala ko, nung bago lang ako rito, sir, nung bago lang ako Yeah. sa simbahan, Go ahead. talagang nakapokus yung atensyon ko sa spiritual na bagay na sabi ko, kailangan kong lumago, kailangan kong lumago, kailangan kong lumago. At dahil doon na-develop yung aking pananampalataya sa Panginoon, which is yun ang ugat ng lahat na naging dahilan kung bakit ako'y nabago. Mas nagtiwala na ako ng gusto sa Panginoon, mas na-practice ko yung pananampalataya ako sa Panginoon. Nung nagtuloy-tuloy ako, abay, kasunod ng paglago ng aking pananampalataya, siyempre, ako na rin natututong sumunod, ay naroon na rin kabuntot na yung blessing na, sabi ko nga, gusto ko naman yon, of course, yung blessing. Yeah. Pero alam nyo mga kapatid, isang bagay na hindi natin dapat kalimutan, bumalik lang tayo doon sa kung paano tayo nagsimula uli. Yeah. Na yung alam mo yun, yung nandoon yung excited ka, yung excitement na makakadalo ka uli sa simbahan, kasama mo yung mga anak mo, at kapag wala pa sila, sabi mo nga talagang hindi ka mapakali kasi gusto mo sabay-sabay kayo. Yeah. Pero alam nyo ang problema ngayon sa ating mga tatay, to be honest, kung kailan lumalaki na yung ating mga anak, yung dating ganong desire natin na madala sila, napapabayaan na natin. Yeah. Bakit ka mo? Kasi nakapokus na tayo na sabi ko nga naging kampante na tayo sa pagpapala na meron tayo at mas tinuon na natin yung ating sarili sa mga blessing kesa sa nagbibigay ng blessing. Which is sa totoo lamang mga kapatid, ang nangyari ay nag-lower naman yung ating faith. Bumaba yung ating pananampalataya. Kasi bakit doon na tayo nakabase sa sa bagay na yun The more Yeah. na hindi na tayo sumusunod o nagkukulang na tayo sa Panginoon, kasi nga sa mga bagay na temporal na tayo nakatuon. Yeah. Pero kung tutuusin mga kapatid, pag binalikan mo kung gaano kasaya nung araw nung nagsisimula pa lang tayo, damang-dama natin sa totoo lamang, damang-dama natin ang mga pagpapala ng Panginoon. At in fact, maliit man na anggulo, maliit man na bagay, napapansin mo, pinasasalamatan mo sa Panginoon. Natututo tayong makontento. Amen, mga kapatid. Natututo tayong makontento. Pero sa madaling salita, ngayon, kung papansinin natin, kung kailan naman pinagpala ka na, mas tumaas naman yung pangangailangan mo, hindi ka na masatisfied. Yeah. Sa totoo lang, nung araw, okay na sa atin yung makapagsaing ng mga 3 beses sa isang araw. Pero ngayon, higit pa dyan ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Katunayan, pambira, yung Goldilocks nga, hindi mo na Hindi mo na pili. Yeah. O, namimili ka na, may Yeah. contest ka na may ganun ka na iba na. Mababa na nga ang panlasa mo pagdating sa Red Ribbon. Kapatid, sa totoo lang mga kapatid, eto, kaya ako naman nababanggit yan, yung mga bagay na yan. Kasi samantalang nung araw, insyamada lang, okay na tayo. Hindi po ba? Pero ngayon talaga, sa totoo lang, hindi talaga nagkulang ang Panginoon. Napakasaya na natin, mga kapatid, nung nag-iinsyamada pa lang tayo. Pero nung binigyan na tayo ng mga ganyang mga bagay na nasabi ko, pansin ko, hindi na natin masyadong na-appreciate. Pero bakit? Kasi mataas na masyado yung level ng contentment natin. Pero kung tutuusin, mga kapatid, kung tutuusin, sana napapasalamatan natin ang Panginoon. Doon pa lang okay na Ang problema sa atin, sa totoo lamang, hindi na natin talaga na ipapakilala ng gusto ang Panginoon. Hindi na nare-recognize ang Panginoon sa buhay, sa loob ng pamilya natin. Yeah, that's Hindi right. na. That's Hindi na nga natin kasama yung anak natin Yeah. Hindi na natin nakakasama. Sabi ko nga, nung araw, natataranta ka kapag wala pa siya. Pero kung kailan lumaki, tanggap mo na kahit late na siya. Yeah. Because we thought may sarili ng isip yan, matanda na yan. Hindi ganun, brad. Hindi ganun talaga dapat, sir. Ang pinakamahalaga nito, huwag kang magbago. Huwag kang magbago, i-desire mo uli na hanapin at pangunahin mo ang Diyos sa buhay mo. Yeah. Napakasarap kaya ng ganun, mga kapatid, napakasarap. Sa totoo lang, sa bagay tayo nag-e-area, sa mga nag-e-area,
Yan naman ang lagi nating encouragement sa mga, lalo na sa mga bago pa lang. Dalin mo ang pamilya mo sa simbahan. Dalin mo, tingnan mo, ganyan tayo kahusay pagdating sa iba. Pero pag napansin mo yung sa sarili mo, pag hindi mo na nakita yung sarili mo, bakit yung pamilya mo napapabayaan mo? Di po ba? Pero tingnan mo, yung mga sumunod, yung mga nagtiwala ng gusto sa Panginoon, makikita natin talagang pinagpala. Yeah. Pinagpala sila. Bakit? Hindi nila iniwan. Hindi nila at mas lalo nilang pinahalagahan yung spiritual na bagay. Na which is yun nga ang nangyari. Katulad, sabi ko nga, sa akin lang, sino naman ang magsasabi na pambira, aabot ako sa pagpo-full time? Yeah. Hindi ko talaga, sabi ko nga, hindi ko pinangarap ang mga ganito. Okay na sa akin ang madala ko sa pamilya ko, madala ko yung pamilya ko sa simbahan. Pero iba talaga ang plano ng Diyos. Kapatid, iba ang plano ng Diyos. Kapag nasasarapan ka na, nawiwili ka na doon sa kalagayan espiritual, hindi po pwedeng hindi ka mag-level up. At eto po yan. Yung pinangangambahan natin na baka hindi natin maibigay at hindi natin maiprovide ang pangangailangan ng ating pamilya, nagkakamali tayo eh. Kailanman talaga wala pa talagang ginutom hindi pa ginutom ng Diyos ang mga righteous people na naglilingkod sa kanya. That's right. At hanggang ngayon mga kapatid, wala pa, hindi pa nangyayari yan eh. Kaya nga ang kailangan tutukan natin ng mabuti ang ating pamilya. Dalhin talaga natin sila. Yes. Ibigay natin, itatak natin sa kanila yung spiritual na buhay na napakahalaga. Kasi sabi nga ni Sir Joe, lalaki na yan. Yeah. Lalaki na yan. Pag lumaki na yan, mga kapatid, siyempre magsisimula na rin na sarili nilang pamilya yan. Tapos na tayo pagdating sa bagay na yun. Yeah. Mga kapatid, paano kung hindi natin naituro sa kanila at pangit o hindi, nagkamali tayo nang naipakita sa kanila? Bakit? Nakatuon tayo sa pangangailangan. Which is, napansin mo nga, kadalasan nga ito masaklap na katotohanan. Dahil nagpamali tayo ng pagpapakita ng magandang halimbawa at hindi natin naibigay sa kanila yung spiritual na kailangan nila, yung eternal na kailangan nila. Nung pinasok nila yung pagpapamilya, nagsimula rin sila sa mali. Yeah. Yan ang nakakalungkot, sir. Actually, dyan papunta lahat eh. Talaga Dyan naman. papunta lahat. Which is, papasok dyan yung gusto mong indagdag sa'yo kanina, sir, na comment dito ni Ma'am Yang. Maganda ito eh. Because we are once, sabi niya, amen po, through this topic, we are once again reminded of the main purpose of marriage, which is to multiply the image of God. Thank you po, sir. Alam mo, yan yung sinasabi mo sa Rudy. Kaya nga, the worst part is we fail to multiply God's image. Yun. Which is yan yung pinaka-commandment doon pa lang sa simula. You see? Yeah. Maliwanag naman yung sinasabi ng Biblia sa Book of Genesis, mga kapatid. Hindi naman, minsan, kaya ngayon, ang nangyayari nga, multiply tayo na multiply, wala namang imahe ng Diyos. Eto sir ang masaklap nito, galing na tayo doon. Ako, sabi ko nga, galing na ako doon sa maling umpisa eh. Kaya nga nangangarap naman na sana ako. Ito na part na ng aking mga anak, panahon na rin nila. Sabi ko, wag niyo naman paintulutan. Yan yung prayer ko. Wag niyo naman paintulutan na magkamali pa kayo. Katulad nung nangyari sa akin. Kaya sabi ko, anak, bihira ito. Please, bihira ito. Sikapin natin mga tatay na talagang maitaas natin yung value ng buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Yeah. It valuable na to pinahalagahan na to. Katunayan, tinubos na nga tayo Tinubos tayo ng banal na dugo ng Panginoong. Ganyang kahalaga ito. Ganyang ka-valuable ang buhay na meron tayo. Mga kapatid, lalo yung pamilya natin, ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga, hahayaan pa ba natin na magkamali muli ang ating mga anak? Hindi na dapat mangyari sa kanila yung nangyari sa atin. Ako talaga, mali ako nung nagsimula. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi isinara ng Panginoon yung opportunity na mabago pa ang buhay ko. Yeah. Kaya nga, nagpapasalamat talaga ako. Babalik-balikan mo talaga babalik-balikan mo. Kung ano ka noon, at kung paano ka nagsimula, mas dinesire mo yung bagay patungkol sa Diyos, mga spiritual na bagay, eternal na bagay. Ang Diyos na rin ang bahala sa iyo. Yeah. Sigurado naman yun. That's right. Alam mo, panalangin ko nga sana mangyari sa akin lahat ng sinasabi ng Biblia. Yeah. Yung pangako ng Diyos sa buhay ng tao, sabi ko sana mangyari sa akin. Mapatutuhanan ko sana
maging ganap nawa sa akin, mangyari nawa sa akin lahat ng pinangako ng Panginoon. Kaya Yeah. sabi ko, dito na tayo. Yeah. Huwag mo nang pahintulutan na magkamali pa. Mga kapatid, mag-ingat tayo sa pagpapakita natin sa ating pamilya ng mga bagay-bagay na inaakala nating okay pero hindi pala. Yeah. Kasi gagayahin nila tayo eh. That's Gagayahin nila tayo. That's right. At huwag tayong pumayag na magkamali dahil doon tayo nililin lang ni Satanas. Yeah. Dinadaan niya tayo, iniipit niya tayo sa isang pangangailangan na ang totoo lang, may kasagutan na dyan. Minsan nang sinagot ng Diyos yan eh, hindi mo lang napansin eh. Yeah. Di ba? Sino ba naman ang nanatili na ganito kaliit pa lang? Eh di ba lahat naman lumalago? Yeah. O anong Okay. pinangangamba natin doon? That's right. Ay, meron bang problema na hindi problema na natin noon na hanggang ngayon hindi pa nasusolve? Eh, di ba? Lahat naman ng mga naging suliranin natin ay nagkaroon naman ng kasagutan. Patunay lamang yan na ganyang katapat ang Diyos sa atin. That's it. At That's it. kaya nga ingat sa pagpapakita ng halimbawa. Yeah. Ingat tayo. Kasi alam mo Sir Rudy, kasi dumadating kasi sa punto ng buhay ng tao ngayon na alam mo na hindi na natin nakikita talaga. Tama rin yung sinabi dito ni Sir Dennis eh. You see, ang tao talaga yon ay living in a false balance because of the reason na they tend to choose what is temporal rather than eternal. Yun. Na pinag-uusapan kasi natin dito, fathers, na dapat natin talagang pangunahan yung pamilya natin Yun, sa pagpapakita ng value of life. Yeah. Kasi actually, you've already said it all, nabanggit na natin dito, na nakakalungkot na darating pa tayo sa pagkakataon ng buhay natin na magre-restore ka pa ulit ng value ng buhay ng pamilya mo. Samantalang tapos na sana yan. Samantalang, totoo yan. Samantalang, kung sumunod na tayo sa salita ng Diyos, may papakita na sana natin yung tamang pamamaraan ng pamumuhay sa pamilya natin bilang isang Kristiyanong pamilya. You see that? Na kaya ko sinasabi yan sa inyo, fathers, because wala na pong ibang pagbibigyan ng instruction ang Diyos sa bagay po na yan, maliban po sa atin. Bakit? Dahil tayo pong tayo ang leader ng ating pong tahanan. Yan. Yan yung dapat ilagay po natin sa ating isipan. Tayo ang leader ng ating tahanan. Tayong itinalagang mangunguna sa ating pong pamilya. That's right. Amen. You see that? Kaya kailangan palaguin din po natin yung sarili po natin sa bagay po na ito. Ano Yes. ba ang pananaw mo sa pinakamas mahalaga sa buhay mo? Kailangan talaga sa Rudy talaga ngayon pagsisiyasat. Totoo. Wala nang Totoo iba. yan. Ako naniniwala ko, wala nang ibang mas kailangan ko kundi pagsisiyasat sa ating pong mga sarili. Yan. Because kapag hindi natin sisiyasatin ang ating pong mga sarili at tayo lamang po ay magpapalinlang sa Diablo. Amen. Ay mga kapatid, sabi ko sa'yo, later on, pagsisisihan natin, bakit dumating ang pamilya natin? Bakit yung anak natin dumating sa ganitong pagkakataon? Bakit siya napunta sa ganyan? Paano nangyari sa iyan? Puro ka na tanong. Kasi hindi ka muna sumunod. Mawawalan sana tayo ng tanong kung pinili natin sumunod. Kaya maraming tanong. Minsan, di ba? Minsan, sir, naalala mo, may kataga tayo eh. Huwag ka na muna kasi magtanong. Sumunod ka na lang. Yun. You see? Bakit pa kasi ginagawang komplikado, susunod na lang? Yes. At saka pinag-uusapan natin dito, ang pinag-uusapan natin dito, Sir Rudy, kasi, is not about the, hindi naman natin pinapasunod sila, hindi naman namin sinasabi sa inyo na tayo ay sumunod sa isang bagay na akda ng tao. Kundi ito'y akda ng Diyos. Yes. You see, ito'y akda ng Diyos. Tignan niyo po, pinag-usapan natin nakaraan. Hindi lang yung, hindi isa sa mga illustrations ginamit na lalayuan mo yung pamilya mo to provide for the temporal needs of life. You see? So, sa kanino mo ngayon ipapasa yung responsibilidad? You see? Alam mo ba yun, mga kapatid, mahirap talaga pagka may mga kapatiran tayo kasundaluhan. You see? They have no choice because that's their way of service. You see? Yung sa gobyerno. You see? Pero sinasabi ko nga po sa inyo, sila mismo na nagsasabi, hindi madali. Huwag po natin gamitin excuse yung iba. Minsan si Rudy, ito maganda si Rudy na makita natin. Baka lang na malin lang sila ng Diablo. Eh bakit yung mga kapatiran natin sundalo, malayo sa pamilya nila? Mga kapatid. Iba ang nature of work nila sa nature of work mo. Kaya nga sila mismo ay nagpapasala na sila nga rin mismo nagsasabi na nagbabanggit na buti kayo, may chance kayo.
may chance kayo na makapiling nyo pamilya nyo. Samantalang kayo naman na may chance na makapiling ang pamilya nyo para i-build, na i-prioritize ang eternal value, kayo naman yung lumalayo. Di ba, Sir Rudy? Yes. Sabi ko nga sa inyo, napaka-importante nito mga kapatid, na siya sa atin natin na huwag nating piliin na makompromise yung pagtanaw ng pamilya natin sa kung ano talaga totoong value ng buhay sa pamamagitan ng pag-provide natin ng temporal na pangangailangan. Yeah. You see? Napaka-importante. Again, inuulit ko sa inyo mga kapatid. Napakaliwanag ng sinasabi, ng pinag-uusapan natin. Napakaliwanag ng mga talata na binabasa po natin mula sa salita ng Diyos. You see? Napaka-importante po yan. Again, sabi ko nga sa inyo, kung hindi po tayo makikinig sa salita ng Diyos, mga kapatid, ulitin ko, hindi po namin kayo pinapasunod sa isang bagay na akda ng tao. Ang Diyos po ang nagtuturo nito. Diyos po ang nakapattern po sa Biblia. Nakapattern po lahat sa Biblia. Even our leadership, even our fatherhood, lahat po yan ay nakalaan sa salita po ng Diyos. Nakapattern sa salita ng Diyos. Hindi pa pwede tayo lumayo because pag lumayo tayo, wala na, windang na talaga tayo. You see, windang na tayo at talagang, I'm telling you, ito nga, si Sir Andy, amen po, Sir Joe, that's what happened to me before as a former OFW. Maliwanag na example yan. Actually, Sir Rudy, ito, hindi naman natin nilalahat. Yeah. Pero we know the reality of the statistics. Oo naman. Nakaramihan sa mga napapalayo sa kanilang pamilya, nasa ganitong status na sinasabi ni Sir Andy, most of them ang nagkakaroon ng problema sa pamilya. No, totoo. Yeah. Church or unchurched. May simbahan o wala. Nangyayari po yan. Bakit? Nawawala ng supervision eh. Nawawala sa format ng Diyos. You see, minsan ang rason natin, sir, paano yung kakainin ng aming pamilya? Ikaw ba talaga dapat magproblema dyan? Sinubukan mo na ba sabihin sa Diyos, Panginoon, kayo naglagay sa akin sa posisyon na ito, tulungan niyo po ako ma-feed yung aking pamilya na hindi po mako-compromise. Yeah. Kayo naman na nagbigay sa akin ito. Alam ko, tutulong kayo na bubuhay para mabuhay ko to. Amen. Kami ay institusyon na in-establish mo. Sinabi mo na ba yan sa Diyos? Actually, dyan nagkukulang na ang tatay ngayon. Go ahead, sir. Sapagkat mismo sa panalangin, sir, aminin natin tayo mga tatay, mismo sa panalangin, nagkukulang na tayo para ipag-pray ang ating mismong pamilya. Tama. Diyan na tayo kinulang eh. Diyan tayo unang nilason ni Satanas eh. That's right. Yun yung unang hindi na natin na-check yung That's ating right. panalangin. Bakit? Kasi nagtiwala na tayo sa ating sarili. And sa halip na ilapit natin sila sa Panginoon, mas tayo na tuloy yung kinakabahan. Sa totoo lang mga kapatid, kaya nga sabi ko napakaganda nung bago pa lang tayo eh. Bakit? Kasi nagiging mas mapanalanginin tayo. Pero nito na, nung kailan naman pinagpala na tayo, tsaka tayo nakalimot at nagkulang sa pagkipag-usap sa Panginoon. Yeah. Nakalimutan na nating ilapit sa Panginoon ang lahat ng mga bagay-bagay patungkol sa ating pamilya. Sinasarili na natin. Sinasarili na natin. Which is, doon ang una nating i-check mga kapatid. Kaya napakahalaga na talagang unawain natin, i-check natin yung ating sarili. Kaya totoo sabi ng Biblia eh. Sabi 2 Corinthians chapter 13 verse number 5, examine yourselves whether be in faith, prove your own selves. Maliwanag ito mga kapatid na talagang mismo dito pa lang sa atin. Examine na natin sarili natin. That's right. Nasa pananampalataya pa ba tayo? Kaya ipakita talaga natin, tatay, ipakita natin sa ating pamilya, ilapit natin. Kasi wala nang iba sila. Meron pa bang titindi o mas sincere na magpapakita ng panalangin o ilalapit sila sa Panginoon maliban sa atin? That's right. Sa mismong pamilya. Sa totoo. Meron tayong mga kapatiran. Pero hanggang kailan nila idudulog at hanggang kailan sila makikipag-bargain sa Panginoon? Samantalang tayo, alam natin na hindi tayo papayag na masira ang buhay ng ating pamilya. Yeah. Kaya please, i-check natin yung prayer life natin pagdating sa bagay na yan. Ito nga sabi ni Ma'am Genesis, Sir Rudy. Yes, sir. Sobrang hirap na malayo ang leader ng tahanan. Kahit part lang ng Pilipinas. Oo, Kaya yeah. iniyak ko talaga sa Panginoon na makabalik ang asawa ko at nawa hindi na siya lumayo ulit
dahil iba po talaga kapag nandyan ang leader na tahanan. Yeah. Totoo yan. Fathers, ito from the perspective of mothers, but this is a reality. You see, huwag natin sabihin na, alam ko, asawa ko, kaya niya yan. Malakas yung asawa ko. Kilala ko asawa ko. Matibay ang asawa ko. Tandaan niyo po, hindi man kailan pwede mong itiipantayan sa tibay mo dahil hindi naman sa kanya ibinigay. She is not blessed of the leadership. She is not blessed of the responsibility na inatang sa kanya ng Panginoon. Yeah. Na para sa tatay. Hindi yan sa kanya nakadisenyo. Yun. Kaya huwag natin sabihin na dyan naman yung simbahan. No! Nandito yung church to remind us and to assist and aid us, but not to saluhin ang ating responsibilidad. You see? Kaya ako sinasabi yan, maganda yung sabi dito ng Marinelli, kaya po kami nag-homeschool kasi sumasama talaga kami kahit saan aside si Julian. You see that? Yan. You see? Alam niyo mga kapatid, ay napaka-importante po nito. Again, inuulit ko sa bawat isa po sa atin, fathers. Ilagay niyo sa isipan niyo po ito. You see, wag niyo paintulutan na ma-compromise ang ating pong pamilya pagdating po sa bagay po na ito. You see, sabi ko nga po sa inyo, ito maliwanag, babasahin natin ulit sa Mark chapter 8 verse 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Will you give your family in exchange for the value of life? Yan. Oh, hindi yan. Hayaan mo ba okay lang na magka-problema yung pamilya mo basta ma-provide mo yung kanilang spiritual needs, physical needs, material needs? Ay, nako. Minsan hindi natin nakikita yan, Sir Rudy. Yes, sir. Yes, sir. Nabubulag tayo ng Diablo na, maganda yung opportunity outside the country or maganda yung opportunity sa malayong bahagi ng bansa. Pero ang point dito is, okay, maganda ko sa maganda. You might be able to supply the material needs of your family. Okay, you might be able to do that. But the question is, gaano ka naman nakasiguro sa paghiwalay mo, hindi kikilos ang Diablo? Yan. Yan, no? Totoo yan. Kahit nandito na nga, kung wala... Yun nakakasama Yun nakakasama yung pamilya, nakikilusan pa ng Diablo, malayo pa. Yun nga Yung presensya mo, napakahalaga. Yes. Napakahalaga. Napaka-importante talaga. Because sabi ko nga, Sir Rudy, lagi ko sinasabi yan, Father's presence is the manifestation of God's presence in the home. Amen. Ganda nun. You see, ang presensya nating mga tatay, yan ay manifestation ng presensya ng Diyos sa ating pamilya. Yun. Tandaan po natin yan, mga kapatid. You see, kahit na sa marriage po natin, kaya tinan mo, Sir Rudy, sa marriage, sa mag-asawa, husbands, love your wives, even as Christ loved the church and gave Himself for it. Amen. Pinattern sa Panginoon. Diyos Ama, paano mag-provide sa atin Diyos Ama? Paano tayo mahalin ng Diyos Ama? Paano niya pinrioritize ng Diyos Ama ating spiritual na pamumuhay? You see, paano? Sa pamamagitan ng pag-highlight, pagbibigay emphasis on providing what is needed for the eternal value. Amen. So doon din natin ipattern yung pagiging tatay ng pamilya. Yes, sir. Ganun lang kasimple yan, mga kapatid. You see? Kaya ilagay po natin lagi yan sa isipan po natin. Again, inuulit ko sa bawat isa po sa atin, tandaan po natin yung pinag-uusapan po natin na yan. Alright? Bago tayo magwakas, Sir Rudy, final encouragement sa mga fathers. Para sa lahat ng mga tatay, yamang nandito na rin lang naman tayo sa simbahan. Ipakita na natin yung talagang pagpupursige at yung pagbibigay natin ng kaseryosohan sa paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, mga tatay, wala na tayong iba pang maipapakita sa ating mga anak na pwede nilang gayahin at sundin habang sila'y lumalaki. Yeah. Kundi yung ating kaseryosohan, yung sincerity natin sa ating pananampalataya. Right. Kaya wag nating gawing yung bang secondary lang. Yeah. Kundi pangunahin talaga dapat. Yeah. Sapagkat totoo po, wala pang lumapit sa Panginoon na sinira niya ang buhay. Kundi ito'y lalo niyang pinatitag at mas pinagpala niya ito. That's right. Kaya mga tatay, take note sa bagay na ito. Ano mang ginagawa natin, nakikita yan ng ating mga anak. Kaya, please, bigyan natin ng focus o bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga eternal na bagay, spiritual na bagay. Para nang sa ganon, gayon din naman ang ibigay ng ating mga anak. Yeah. Pagka nasa kanila na ang salitang pagpapamilya.
Thank you so much. Alright, muli sa mga fathers natin na nagsubaybay, we are here to encourage you, brethren. Let's not allow anything to be an exchange for the growth of our family. Let's not allow anyone who will be in exchange, who will be given in the exchange for the growth of our family. Again, inuulit ko, huwag natin nawa pa yung tulutan, mga kapatid, na mali lang tayo ng Diablo, magbantay tayo na maigi, tingnan natin na maigi ang sarili natin, bantayan natin maigi, mga kapatid. Inuulit ko, let's watch ourselves. Katulad sinasabi ng Biblia, be sober, be vigilant. Bakit? Yes. Ang Diablo talaga ay hahanap ng pagkakataon na sirain ang ating pamilya. Bakit? Because in the family is where you can see the image of God. Amen. Ilagay niyo po sa isipan niyo yan. Sa pamilya po natin is where we can see the image of God. But the question is, ngayon sa sarili po natin mga pamilya, how are we keeping our family in God's image? Or how are we keeping the family or God's image in the family? Tandaan po natin, we are to multiply the image of God. You see? Kaya nga mga tatay, huwag nating i-priority ang mga bagay sa mundong ito over sa mga bagay na espiritual para sa ikaayos ng ating pong pamilya. Yeah. Ayaw paliwanag po yan, pinag-usapan po natin yan. Alright? Muli, maraming salamat po sa inyo po magsubaybay sa ating pong programa ngayong po tanghali po na ito. Para sa mga fathers, again, ay pasalamatan natin na lang Panginoon sa responsibility na ipinagkaloob niya sa atin at patuloy natin yung panghawakan, pangalagaan, ipamuhay at isagawa, mga kapatid. Magsama-sama tayo, magtulungan tayo. Kaya lahat ng church activities for the fathers, Men for Christ, Revival, Family, and Fathers Retreat, let's go make it sure na tayo ay lagi available dyan para patuloy tayong lumago. Amen! Alright, muli, maraming salamat po sa North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide, and even to our to all the fathers of bawat areas. Thank you for tuning in with us. Even sa mga mothers who join us and the young people, keep tuning in. Mamayang gabi, the preparation program, do not miss it, and I believe God will use it to help us all, to help you all young people grow as you prepare in the life of marriage. Alright? Muli, maraming salamat sa iyo po pagsubaybay. On top of all of this, lagi po namin sinasabi, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon. I made